May mga bagay tayong sinusunod at the back of our minds, iniisip natin, inutos niya, sinabi niya. Pero kung susuriin natin ang Biblia, hindi naman talaga. Pag bali-baligtarin mo ang Biblia, wala kang makikitang follow your heart. Kasi ang sasabihin ng Bible, in particular as regards the heart is deceitful. Di sinabi ng Diyos, believe in yourself. Sabi sa Bible, believe in God. Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Basta masaya ka. Ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Ang sabi pa niya, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay sa impyerno. Nagpag-graded recitation si teacher sa kaniyang klase. Sabi niya, tinawag ang isang estudyante, Tonyo, halimbawa meron kang 100 pesos at humingi ka sa tatay mo ng 300 pesos. Magkano ang pera mo? Sumagot si Tonyo, Ma'am, 100 pesos. Ha? Sabi ng teacher na may pagtataka, ano ka ba naman, Tonyo? Mali! Hindi mo alam ang math mo. Sumagot si Tonyo, Teacher, hindi nyo rin po alam ang ugali ng tatay ko. Sa ating ebanghelyo, nagpa-recitation si Kristo sa kaniyang mga disipulo sa pamamagitan ng isang napakahalagang tanong, sino ako para sa inyo? Napakahalaga ng tanong na ito sapagkat kasama niya sila. Sila ang diretsyong nakakita ng mga himala at milagrong mga ginawa niya. Lahat ng mga ito would lead to one important thing, na siya ay Diyos talaga. Kaya tama yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, the Holy One of God. At marami tayong patunay para dito. Kaya nga natuwa si Kristo. Minsan, nangingiti na lang ako sa mga kapatid nating hindi Katoliko na ang trato kay Kristo ay hindi Diyos kundi ordinaryong tao. Maybe a great man, maybe a prophet, or kahit anghel pa yan. Tapos sasabihin nila na mas dakila ang founder nila. Kaya ang dinodiyos nila ay hindi si Kristo, kundi ang founder nila. Isipin nga po ninyo, kaya ba ng mga founder nila, kahit isang milagro na ginawa ni Kristo, yung magpakain ng maraming mga tao, sa kabila ng kakaunti lang ang isda, at tinapay na gamit mo, yung magpakalma ka ng bagyo, yung magpalayas sa mga masamang espiritu, yung lumakad sa ibabaw ng tubig, yung magpagaling ng anumang sakit, yung pumuhay ng patay. Diba? Of course, not to mention, yung libingan ng mga founder ng mga sektang yan, o kung hindi pa man patay, pag namatay sila, sila'y magkakaroon ng libingang may laman. May lamang bangkay nila, buto, abo. Hindi ganyan ang libingan ni Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang tanging founder ng reliyon na nagsabing ako'y mamamatay, pero sa loob ng 3 araw ako'y muling kaya ang kanyang libingan ay walang lamang bangkay. Siya lang yan. Kung bakit ang kanilang founder ang mas dakila, ang mas makapangyarihan? Come on! Ang gulo, diba? Sakit sa bangs. Nevertheless, I'm warning you, mas lalabas tayong magulo kaysa mga taong ito kung hindi tayo susunod kay Kristo. Kasi sila, di naman sila naniniwala kay Jesus. Pero paano tayo naniniwala sa Kanya kung hindi tayo susunod sa Kanya? Para saan pa't sasabihin nating Diyos at Panginoon siya? Parang ganito lang, nagpaalam ako sa aming cook na mabait at maganda. Sasabihin ko kako sa sermon ko. Kasi minsan tinanong niya ako, Father, ano po ang gusto ninyo? Sinigang na baboy o sinigang na bangus? Sabi ko sa kanya, ate, lagi akong fish. So kung pamimiliin mo ko, kung maraming mga ulam, lagi akong fish. Sige Father. So sinigang na very good. Ayun, excited akong mag-lunch. Pagbaba ko ng kumbento, ang inihain sa akin ni ate, sinigang na baboy. Diba? Ang gulo. Tinanong pa ako. Ba't siya nalito? Parang ganyan kung hindi natin susundin si Kristo.
In fact, mas pinagugulo pa natin eh. Kasi may mga bagay tayong sinusunod at the back of our minds, iniisip natin, inutos niya, sinabi niya. Pero kung susiriin natin ang Biblia, hindi naman talaga. Halimbawa, yung palasak na expression na follow your heart. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Diba? Yan yung parang sinasabi dati ng sex bomb dancers. Kapag ang portions sa Itbulaga dati ay laban o bawi, sasabihin ng mga dancers doon sa contestant na namimili, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Follow your hearts. Yan bang sinasabi sa Bible? Pag bali-baligtarin mo ang Biblia, wala kang makikitang follow your hearts. Kasi ang sasabihin ng Bible, in particular as regards the heart is deceitful. Manloloko ang puso, kaya maraming nagkakamali dahil sa pagsunod sa puso. Kung tama ang puso, di sana lahat ng contestants dati sa laban o bawi nanalo, di ba? Majority of them natalo sapagkat pinakinggan ang puso. Huwag na tayong lumayo. Ikaw, ikaw. Di ba dati, ginamit mo ang puso mo sa pagpili ng magiging partner mo sa buhay mo noon? Di ba nagsisisi ka na ngayon? Hindi yung follow your heart. Ang sabi ni Kristo, follow me. Kung ano yung pinakamabuti, pinakatama, pinakadapat. Hindi follow your heart, follow God. Sabi pa natin, eto, di ba? Believe in yourself. Believe in yourself. Parang wala namang masama, di ba? Kasi we need to have confidence. Pero hindi sinabi ng Diyos, believe in yourself. Sabi sa Bible, believe in God. Ang dami sa bookstores ng mga self-help books. Sa internet, nagkalat ang mga motivational talks. Marami sa kanila, majority of them, will not mention any single thing about God. Puro believe in yourself. You have what it takes. Ay, ganon. Wala namang masama doon. Pero ang punto, isipin po ninyo, sa dami ng mga self-help books, mga professional helps, at mga motivational talks, bakit ang dami pa rin nadidepress? Ang dami pa rin nagpapatingwakal? Sige nga! Kasi ang sasabihin lang ng mga self-help books na yan, ng mga motivational talks na yan, maging positibo ka sa iyong buhay. Maging positive thinker ka. Sige, hanggang kailan yung pagiging positive thinker mo? Sige nga! We can only do much. Paano kung sabihin sa iyo ng doktor, you only have 6 months to live? O saan ka kakapit? Sa confidence mo? Madudugtungan mo ba ang buhay mo? Ikaw ba mismo ang makagagawa ng milagro? Believe in God more than yourself. May sinasabi pa tayo, magpakatotoo ka. Ayan, magpakatotoo ka. Nung ako'y mapadpad sa Amerika, may mga graffiti akong nakita. Live your truth. Anong ibig sabihin nun? Nakaw, matinday. Ibig sabihin ng live your truth. You have your truth, I have mine, He has His own truth. There are many truths. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi. Ang sinabi niya, I am the truth. Hindi niya sinabing, I am one of the truths. Siya lamang ang totoo. Siya lamang ang magtatagda kung ano ang tama at totoo, hindi ang tao. Tingnan niyo yung ginagawa ni Pura. Nung una, di ba, pinagtatanggol ko siya. Di ba, sinabi ko, wag naman nating i-persona non grata. Sobra naman yung persona non grata. Ay, kamakailan nakita ko yung video, parang nagyayabang pa siya. Wala talagang remorse sa ginawa niya. At ang sabi pa niya, magkita na lang talaga sa korte, sabay pa hingi ng tulong, pinansyal para sa pagharap niya, sa kaso niya, na sabi niya, kulang pa yung persona, at dagdagan niyo pa. Ay nako, Pura, sabi ko, luka kang talaga. Hindi tayo nagdedeklara kung ano yung tama. Kahit na sa tingin mo tama, sa tingin mo tama. Sa tingin mo yung mga naapektuhan mo, hindi tama. Buti sana kung mga serial killers yung nasasaktan sa ginawa mo. Buti sana kung mga terorista yung mga nasasaktan sa ginawa mo. Well-meaning people. Madre, pare, mabubuting tao yung marami. Sa nasasaktan sa ginawa mo, ano, tama yung ginawa mo? Hindi maganda yun. Maraming nagsasabi, bakit ba ayaw ng simbahan ng divorce? Bakit ba ayaw ng simbahan ng same-sex marriage? Bakit ba ayaw ng simbahan ng death penalty? Simple lang. Ayaw ni Jesus, yun lang yun. Hindi dahil sa ayaw lang ng pare o obispo.
ayaw ng Diyos. Yun lang yun. Ano pa sabi natin? Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Basta masaya ka, kahit nakakatapa ka na